What's up mga fellow riders? At ito na nga yung review natin para sa Honda RS 125 Fi. At kung napapansin nyo, nag-iba yung design talaga niya kumpara sa dating model ng Honda RS na carb type. At ngayon nag-upgrade na siya sa Fi. Tsaka Euro 3 compliant PGF Fi engine na siya para mabawasan ang nitrogen oxides, carbon monoxide, hydrocarbons or iba pang particular matter na nakakaapekto sa air pollution natin or sa tao. Yung body flarings niya, nag-iba na rin ang look niya at nagmukha siyang parang Raider J 115 Fi, pero di ko sa pinagkukumpara na. Pero sa appearance niya, mas nag-improve yung naging ng Honda dito sa Honda RS 125. Bale, ang first impression ko sa kanya, dati siya. Bale, in-upgrade ko agad siya sa Max. Kung napapansin nyo guys, dahil naka rim set siya, naka rayos, off-road ang setup niya. Pero yung tire niya, yung gulong niya, yung stock tire, madulas. Ayun ang sinasabi ng iba, madulas yung tire. Kailangan magpalit ka na kaagad ng magandang branded ng gulong. Kagaya nito, naka Michelin Pilot Street agad ako. Ayun ang hindi madulas na At yun, nag-upgrade tayo ng Max sa Power Max na Okimura. Di ko talaga type ang rim set. Bakit? Why? Kasi pang long ride ako, naglo-long ride ako, ayokong abala. Gusto ko naka-tubeless para iwas flat. Kung matusok man ng pako yung motor ko, di naman siya gaano mapaplat. Bale, nakabound lang siya. Kung naka-rimset ka tapos naka-interior, di ka makapag-running flat. Tsaka yun ang disadvantage ng Rayos rimset. Kaya ito, magsagad ako para ready na pang long ride. Ayun, napansin nyo rin, nagpalit talaga ako ng gulong. At syempre, bakit black yung napili ko? Nung una pa lang nagsasearch ako sa Honda website, parang natipuan ko talaga yung black. Pero syempre, ang kulay ng motor ko noon, kulay blue. Dapat blue talaga tong pipiliin ko. Nagkataon dun sa Honda Motor Trade Caloocan na walang stock ng kulay blue. Bale, mag-order pa. Kaya ang nangyari, etong sa kanila display, yun ang kinuha ko. Etong black, matte black daw ang kulay nito. Bale, kung napapansin nyo yung design niya, okay naman, astigin naman, black red design. At ito yung head niya, maganda rin naman yung itsura ng head niya kung napapansin nyo. Bale, nilagyan ko lang siya ng sticker dito. Tapos itong RS badge, yan. Tapos yung sa panel niya, instrumental panel, ayan, malaki yung pinagbago. Siya, ang mukhang digital look ang itsura niya. Bale, makakita mo yung gear mo, 1, 2, 3, 4. Tapos yung neutral niya, tapos yung engine niya. Then signal light at yung high and low. Tapos ayun na nga, nagbago rin naman yung niya, itsura. Tapos pa yung fairings niya, magkaroon ng design na maganda. Kaya ito talaga yung pinili kong kung bakit ako nag-upgrade. Tsaka marami nagsasabi na dapat naka 150cc na lang dapat ako na kinuhang motor. Pero bakit ito yung pinili ko? Bakit? Kasi nagtitipid ako sa budget ko para sa pang travel ko. Di ako katulad nung iba na dahil mabilis daw yung ganyan 150cc. At bakit hindi rin pala ako nag-automatic? Bakit nga ba? Kasi nakaka-boring yung automatic, piga lang yung nangyayari sa iyo. At dito naman sa semi-automatic, may cambio, di ka naman aantukin sa sa pag-cambio mo. Tsaka sanay na ako sa cambio, kaya ito pa rin ang pinili ko, underbone, hindi yung automatic. At yung sa shock niya, kulay itim to dati. Bale, wala nang kasi, nagmamadali ako nung time na yun na magpapalit ako ng shock na mababa. Sobrang tingkayad ako nun, kaya naisipan ko nung second day, magpalit agad ako ng shock. Bale, kulay blue yung napili ko. Wala na daw kasi ibang available, tsaka ibang mekaniko busy kasi, kaya di ko rin alam kung saan ako magpapakabit.
Kaya kung napapansin nyo, ano siya, di gaano siyang branded, pero okay naman yung laro ng shock niya. Kontento naman ako sa binibigay niya. Bale, pinatasan ko nga yung preload nito para di siya gaano maglaro. Para di siya masyadong gewang ng gewang sa likod o yung nagpe-play. Kaya ito yung setup ko ngayon na shock absorber. Bale, ano siya, 310 mm. Ayun. Bali sa setup ng Honda RS125 Fi, di ko pa malalaman yung ano niya, top speed. Pero kanina, nagtry lang ako kanina ng bali naka 90 kph ako kanina sa Marilake. At yung design niya nito sa top speed, sabi daw nila hanggang ano daw 115 or 110 kph yung tinatakbo nito. Pero syempre break-in mode pa ako kaya di natin masasabi kung hanggang ilan yung limitasyon netong ano tinatakbo ng Honda RS125 Fi. Pero sa sinasabi naman nilang ano ma-vibrate, nararamdaman ko yung vibrate, pero natural lang naman siguro yun kung magpapalit ka ng langis, kasi stock oil lang yung nanditong ano nilagay ng Honda RS. Depende na lang sa iba kasi smooth naman daw ang ibang ano takbo neto. Kung magpapalit ka ng langis kagaya ng ano Shell Advanced Blue, yung 10W40, yung AVX7 nata yun, ayun yung kailangan na kailangan malaman kung may pagbabago ba. Kaya sa susunod na 500 kilometers nito, pang nag 500 kilometers na to, pagpapalit tayo ng ano langis, doon natin malalaman yung change oil. Tapos yung ano naman nito, doon natin malalaman kung pwede ko na siyang maarangkada, kasi sabi nung sa Motor Trade Honda, kailangan ang takbo mo lang dito 40 to 60 kph. Yun ang sabi sa akin Pero kanina nag-try naman ako, okay naman, gusto ko nga iharurot kasi nagagandaan ako sa laro ng Honda RS. Kaya sa mga nagsasuggest sa akin na mag Raider 150 ako or Sniper 150, pasensya na kayo kasi di ko talaga balak bilhin. Nagtitipid ako ng budget para sa panggala ko. Bale, travel vlogger kasi ako, mahilig ako sa gala. Kailangan ko may maipon na maayos na pera. Syempre, kumakain din tayo sa labas Sabi nga ng iba, mag-click daw ako Dapat pinili ko daw yung Click 150i. Komportable daw yon sa long ride. Pero syempre, nasanay ako sa underbone Ito yung gusto ko. Choice ko to at desisyon. Kaya ito yung pinili ko talaga. Di naman ako nanghinayang Kung tutuusin, ito talaga yung dati kong upgrade bago ako Pero nung bago ko binili yung yung Suzuki Raider J115 Fi, Honda talaga yung gusto kong bilhin kasi ayos yung forma kaso wala pang Fi noon, nababalitaan ko lang yung ito yung lalabas pala. At ayun naman, nasatisfied naman ako sa pag-upgrade kumpara sa ko dati ko, puro aksidente kasi yung nangyari dun kay Raider Skiles. At syempre, ang pangalan ko dito sa motor na to ay si Reddish Kyle. Bakit Reddish Kyle? Dahil may pagkakonting halong kulay pula yung niya, body, kaya reddish. Tapos yung sky, kung isa-search nyo sa Google, makikita nyo yung kalangitan, reddish sky. Bale, parang kulay-pula yung kalangitan niya. Kaya yun ang naiwan tulad ko sa motor na to, yung kulay. Tsaka sa pala niya, side mirror, stock side mirror, okay naman siya. Pero paano kung kung sisingit-singit ka, bale matangkad yung side mirror, baka tamaan yung ibang sasakyan kung sakali, kaya dahan-dahan lang. Tapos itong yung bar end gumagalaw-galaw kung napapansin nyo guys. Bale baka palitan ko rin to, pati yung tsaka sumasakit yung ko dito, kamay ko kakapiga kasi matigas. Kaya titignan ko kung hanggang saan yung kaya netong pag nagpalit ako ng handlebar, yung ba to, basta yung to, nakalimutan ko na basta yun. Ang masasabi ko lang sa Honda RS na to, satisfied ako. Kung sa mga
Ako kasi height ko 5'1". Bale, tingkad ako pag stuck yung shock niya. Hindi ko pa nga nilalowered yung harap na ito eh. Pero nung binabaan sa shock na to na 310mm, okay naman, umaano na sa lupa yung yung paa ko. Kaya okay rin naman. Yung sa cambio naman, may issue daw. Kung smooth daw. Masasabi ko dito, smooth naman. Smooth naman yung pagpalit ng gear. Wala namang problema. Tsaka naka-setup to ng malambot kasi pwede mo siyang iangat. Kagaya niyan. Parang naka-shifter. Malambot yung setup ng cambio niya. Siguro sa adjustment ng niya, clutch. Kaya yun ang masasuggest ko. Kung pwede nyo naman siguro yan kung may problema kayo sa clutch, sa adjustment clutch na ito, katulad na ito, malambot siya. Bale, dito na tayo papalitan. Yan, dito sa nakabilog ata na to, yung lining, yung clutch lining adjustment. Tsaka etong satisfied rin ako sa upuan ko, pero flat seat to kasi. Pina-flat seat ko itong upuan na to. Bakit? Para maabot to ulit. Para bumaba ng onte. Tsaka formado. Tsaka sa U-Box naman, sakto lang siya sa mga ko. May libre pang fuse yung loob niya, tapos yun, malaki-laki rin to kumpara sa ko dati kong U-Box sa motor ng Raider JFI. Satisfied ako dito sa ngayon. Kaya marami kang malalagay, malalim pa. At ayun, madali naman sara. Matigas nga lang konti ito. Yan, matigas nga lang, pero okay naman siya. Kaya guys, marirekomenda ko to sa mga height na 5'1", na kung 4'9" ka o 5 flat, okay din naman, basta ilo-lowered mo lang yung shock na ito sa harapan. At ayun na nga guys, nalaman nyo na kung bakit Honda RS125 Fi ang pinili ko. Syempre, nasabi ko din ang first impression ko sa motor na to at satisfied naman ako sa takbo niya sa loob pa lang ng 5 araw. Kaya sa mga positive or negative comments dyan, marunong ako maghintay sa tamang panahon para mag 150cc displacement. At focus muna ako sa travel, kaya nagtipid din ako syempre. Kahit 125cc lang ang motor ko, makakapunta pa din ako sa lugar na gusto ko. At hindi ko pa kailangan ng mabilis na motor dahil hindi ako rat-raterong driver ng motor or kamote rider. At alam ko limitasyon ko sa daan. Kaya sa mga nambabash dyan, it's my decision, not yours. May kanya-kanya tayong gusto sa buhay. Sa mga subscribers ko nga pala dyan, maraming salamat sa panonood ng aking motovlog. Kahit di ako talented o sikat na motovlogger, may nakaka-appreciate pa din sa ginagawa ko. Kaya God bless po sa inyong lahat at salamat sa suporta. Bago nga pala magtapos ang vlog na to, syempre shoutout ulit tayo. Shoutout kay Salm, Nathan at Sean Carlos from Nueva Ecija, Ronel Reyes, Erdin Gonzalez, sa Supreme RS125 Riders Club, Kix Navida, Marlon Virtudazo, Erwin Romualdo from Saudi, DJ Kostik Taruk, Rodil Maderazo, Xlive TV, Shit It with Chris, Mark Angeles from Bahrain, Ryan Oliver, Limors Badge, Alfonso Ramoso, Jules S. Lao. Shoutout sa Team RS ng Bulacan, Angelo De Gracia, Ram Racer, I'm Kebs, Stephen Naveri Ibase, Pinsan Buo Riders Club PBRC, J Moto Vlogs. Shoutout sa iyo dyan at mag-subscribe kayo sa YouTube channel niya. John Ryan Okay, J Constantino from Taiwan, at kay Sir Steve McQueen from Jubel KSA. Thank you po sa comment nyo para magpa-shoutout at thank you po sa suporta. God bless and ride safe always, and see you on my next ride.